All right. Hello. Good evening, everyone. Hopefully, everyone's safe and dry and warm. So, we'll start in a bit kasi baka may mga magreklamo na naman na akala ko ba 6:30 yung start pero nag-start na agad-agad. So, we'll just wait for siguro 3 minutes tapos we'll start right away. And oo nga pala, 'di ba sinabi ko sa inyo yung sa inverse proportion. May utang ako sa inyo na ano, na kind of question na na yung time is hindi sa inverse proportion kundi sa direct proportion. So, I would just like to, give an example. So, halimbawa, sinabi ko na, um, kaya kong magbasa ng 10 libro sa isang araw. Kung binigyan ako ng 2 araw, ilang libro yung kaya kong basahin? So, sa gano'ng exception, um, in a way na de-define natin or, nade-define natin yung concept ng hindi sa lahat ng pagkakataon, yung time is nasa inverse proportion. Puwede rin siya sa direct proportion. Okay, bahana nga ni. Bahana, kung bahana guys, please prioritize your safety. Lumikas kung kailangan, and siguro, kung blackout sa inyo or what, ah, prioritize niyo na may battery or charge pa yung devices niyo para makahingi kayo ng tulong if ever needed. Okay, okay. So sabi 6:30 daw talaga tayo officially magi-start. So I'm not going to start at 6:20 pala. So do you have any questions for me or do you have like, you know, icebreaker questions that you would like to ask? Maulang gabi, Lorelai. Mahangin. Buti sa inyo mahangin lang. Dito sa amin sobrang ulan. Sa mga sa mga nag-take ng Mock Exam 5, nag-take din ako ng Mock Exam 5 niyo. And I can say na yung results ko is not that good para sa akin. Pero baka sa iba puwede na sa kanila yun, pero sa akin hindi. So, gusto kong malaman kung ano yung struggles niyo sa pagsasagot nung mock exams. So, that's why. Until what time po tayo? Ang target natin matapos ng 9:30. May kamag-anak po kayo sa Sultan Kudarat, Sir Mark? Hindi ko po sure pero kasi yung mga flauta daw po is originally from Cotabato, South Cotabato. Ay! Boxes. Sige, sige utang ko 'yan. Since ginagawa ko pa naman yung lectures for tomorrow, sisingit ko na lang sa umpisa ng lecture natin yung folding boxes para ma-cover din natin. Malakas din yung hangin sa inyo, Sir Kenneth. Oh, I see. Um, again guys, kapag hindi kaya ng internet connection niyo, um, prioritize niyo muna yung kaligtasan niyo 'no. I do hope that everyone's safe. Good evening. Good evening, Pauline, La Madrid Cerquina.
and Emma Kadlum Inok. Good evening po. So dala-dalawang devices yung tinitignan ko kasi baka nade-delay yung sa mobile device ko tapos nade-delay yung sa iPad ko. So I just wanna make sure that I am accommodating everyone. So if you have any icebreaker questions that you would like to ask me, this is the perfect time kasi mamaya there will be no more yapping. Continuous discussions tayo. Good evening, Quinn or Kin. Wait lang. Si Sir Anthony ba 'to? Si Kilaton. Good evening, Dean. Sir, 1 week kami wala internet. Nahirapan po ako makahabol sa mga mock exams, data pa mabagal. Yung mock exams natin meron tayong ano, in anong tawag dun? In G-forms. So I'm not sure pero hindi yata kailangan na sobrang lakas ng data mo dun. Pero if you are, referring to, um, yung mga videos, yung mga mock exam rationalization, definitely you would need a better data. Pero it's perfectly fine kasi hindi naman buong rest ng taon babagyo. So I don't think na hanggang August 10 kung kailan yung exam niyo is bumabagyo. So, habol na lang kung kailan convenient para sa inyo. Good evening, Swift, Desire, Suzuki. Good evening, Angelica, Jan Marie, Clarice, Ivy Fiel, Odart, Roma, Noraline, Tetma, Liamia. 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 I'm sorry if I am murdering or butchering your names. Um, Pagpasensyaan niyo na po. Good evening, Mark. I'm not sure, Sir Aris. Um, Hindi ko sure. Honestly, hindi ako sure kung namu-move ba yung exam. Sir, anong pagkain nakakatalino ng math? Wala specifically, pero to help you focus, chocolate. Chocolate would help you. Sir, magkano po gusto niyo 'pag nakuha ko yung 100K? Yung buong 100K po yung gusto ko. Sir, kasali ba ngayon yung pagbilang ng square within the picture? Yes, kasali po yun. Walang rational yung part 2 ng math. Oh, good evening. Good evening, Kent, Jessa, Liza, Charmy, JC, Mish, Dindo. Hindi po ako Ilonggo. Lumaki po ako dito sa Rizal, so more Tagalog. More Tagalog po yung wika na sinasalita. Pero yung parents ko po ay from Nueva Ecija, so I can understand a bit of Ilocano. Effective po ba yung chocolate? Wait, check natin yung oras. So we have 4 minutes to yap. Okay. Effective po ba yung chocolate? Nung ano, nag-exam po kasi ako noong 2023. In a way, nakatulong siya sa akin. Sa akin yun hindi ko lang alam sa iba syempre. Kanya-kanya tayo ng experience kung sakali. So hindi na talaga available yung mock test 4. Hindi ko po sure yung tungkol sa mock test 4. Thank you, Matet. Thank you. Um, hmm. Good evening, Caribbean. Dimple, have you tried consulting with, a specialist? Baka kasi may dyscalculia ka. Kapag sinabing dyscalculia, parang yung mga numbers parang sumasayaw. Para siyang form ng dyslexia. Pero sa dyslexia kasi, more on words and letters yung sumasayaw kapag nagbabasa sila. Sa dyscalculia naman, parang yung numbers naman parang nagsusway or gumagalaw.
sa kanila. Paano po pagpapalitan yung sagot sa shading part? May instruction po dun pero as early as now, I would like to let you know na you just need to cross out yung mali niyong sagot tapos palitan niyo kung ano yung sa tingin niyong tamang sagot. So, once every item niyo lang siya puwedeng gawin. So, kapag nagpalit kayo ng sagot, make sure na yun na yung pinaka-final niyo kasi hindi na babasahin ng machine kapag nagdalawa kayong cross out sa isang item. Nag-chocolate din ako sir, pero imbis tumalino, nagkalaman ako. It's perfectly fine. Ah, uy, uy Lara, saan ka sa Antipolo? Nakakatulong yung Yakult. Oh, okey. Ngayon ko lang nalaman 'yan. 'Pag nagya-Yakult kasi ako na ano, na yung ano, Lactobacillus something, na-e-LBM lang ako. So, we have 2 minutes. Oh, paano po malalaman yung score sa CSE? May website po, yung Ocsergs, OCSERGS. Naubos ngipin. Magpa-dentist po, magpa-dentist. Masinag, lapit lang pala. Kumusta diyan sa ano, Philinvest? Sir saan ka sa Rizal? Sa Antipolo po ako. Okay, so 1 minute to go guys. So what we will be discussing tonight are data interpretation or data interpretation and nonverbal reasoning. Kasi sa kalokohan, um, nakakatawa kasi yung kalokohan. Pero 'pag minsan pagdating sa seryoso, parang iniiwasan natin yung something serious. Oo, Mambugan, Danilo. I see, ang lalapit lang ng iba pala. Pero hindi ako makikipag-meet up sa inyo. Okay, let's see. Less than 1 minute to go, 6:30. So again, my name is Marzus Flauta. Your August 2023 CSE Top Notcher, top 4 to be exact, and also I already passed the licensure exam for chemical technicians, and I will be your coach for tonight. Good evening, everyone. Okay, so again, sa mga wala kanina, yung utang ko na ano na problem tungkol sa time being applied sa direct proportion is kapag nagbasa ako ng 10 libro sa isang araw, ilan yung kaya kong basahing libro sa 2 araw. So parang gano'n, yung exception to the rule ng ano. Chemtech ka rin Jeric? Hindi mo na kailangan mag-ano, mag-CSE. Okey. Sir 'pag napasa ba ang CSE mapo-post din? Yes, mapo-post po kayo sa page. Okay, data interpretation. So ano ba yung mga dapat nating malaman when it comes to data interpretation? Okay. So tips and tricks muna tayo. So bago tayo magpunta sa mga problems. And I would also like to set your expectations na yung diagram and yung flowchart, isinama ko na rin sa data interpretation. Kasi parang kung sa miscellaneous, parang ang lawak masyado ng miscellaneous for that. So isinama ko na lang siya sa data interpretation. Okay. So first off, you need to have basic knowledge ng different data representations. So ano-ano ba yung ma-e-encounter nyo if ever na magte-take kayo ng civil service exam. So possibly maka-encounter kayo ng bar graph, line graph, pie chart, and tabular data. Okay? So yun yung kadalasan. Pero meron pa tayong histogram,
Meron pang ibang forms ng data. Hindi yun nga lang, hindi na siya lumalabas sa civil service. So, ayan, ang focus lang natin ay bar graph, line graph, pie chart, and tabular data. Good evening, Vilma. You're just in time, so kakasimula lang namin. So, know the parts of a graph. So, for you to conquer data interpretation, you need to know the parts of a graph. So, let's see. So, bar graph and line graph. So, sa line graph ito. So, meron tayo axis labels. Ito yung vertical, ito yung horizontal. Tapos ito yung mismong pinapakita sa atin ng data. Tapos kada ganyan, ang tawag dyan is interval or increment. Tapos ito yung pang-quantify natin or ito yung kino-quantify natin. Tapos dito yung pang-quantify. Okay? So again, meron tayong axis labels na vertical and horizontal. Meron tayong increments or intervals. Tapos yung kino-quantify natin, kadalasan ito yung kino-quantify natin, yung horizontal na axis. So sa bar graph, ganito. So yung minsan or kadalasan, yung legends ay color-coded pero kasi sa civil service, black and white lang siya. So, unfortunately, hindi niyo siya makikita as a colored graph. Ganito niyo siya makikita, black and white niyo siya makikita. So, ito yung kino-quantify natin, yung mga years. Tapos ito yung pang-quantify natin. Ito yung increments natin na ginagamit. Tapos nandito yung chart title. Okay? Yung chart title, yun yung pinag-uusapan or yun yung tumutukoy sa kung ano ba yung pine-present na data. So halimbawa, itong chart na 'to ay nagpapakita ng, ratio ng mga estudyante sa isang particular na section from 2011 to 2013. So yun yung maaaring maging title nung particular na graph niyo. Good evening everyone. So habol lang po, kakasimula lang natin. Dine-discuss lang natin yung parts ng graph. So for pie chart, maaaring makita nyo siya ng 2D, yung flat lang. Maaaring makita nyo siya ng 3D, yung meron thickness na involved. So, andito yung title, kadalasan dito yung title, tapos yung mga data labels, tapos kasama yung percentage, tapos, yung source hindi naman kadalasang ipinapakita. Pero mas maganda kung merong source. Tapos, ito yung ano natin, yung bahagdan ng or yung representation natin ng kung gaano kalaki yung 28% out of sa isang bilog. So, yung 28% ganyan daw kalaki, yung 26% ganito kalaki, 21% ganito lang kalaki, and so on and so forth. Okay? For tabular data, ganyan lang siya, table lang siya. Minsan makaka-encounter kayo ng tabular data na kulang-kulang yung information or yung details. So you need to fill in that particular data para malaman nyo kung ano yung tamang sagot. So ganito lang siya. So andito yung mini-measure or yung kina-quantify or yung mga pinag-uusapan. Ito yung mga months. Tapos ito yung mga values. Tapos dito yung title. Janine, hindi. Kakasimula lang namin, dine-discuss lang namin yung kinds of graph and yung parts ng mga graph and tabular data. Okay. So, para ma-conquer nyo or ma-ace nyo ang data interpretation, you need to go directly doon sa question. So, kailangan nyo maintindihan kung ano yung hinahanap. And you need to watch out for keywords. So, for example, ang hinahanap ay percentage. So, percent dapat yung sagot nyo. Average. So, dapat yung mean. And yung difference. Kung ang hinahanap lang is yung absolute difference from particular year to another year. Okay?
So analyze. So pag nabasa niyo na yung tanong, saka niyo i-a-analyze yung binigay na data sa inyo. So i-skim or scan niyo yung choices and tandaan niyo kung may given na units, tandaan niyo lang siya kung may units or labels. If ever everyone na bumitiw yung internet connection ko, sana wag kayong bibitiw. Diyan lang kayo sa ano, sa sa live if ever. Babalik din ako if kung as soon as possible. Tonight din po yung non-verbal reasoning. Okay. So, yung fifth na tip sa data interpretation is i-check nyo kung ano yung questions na magre-require na mag-solve kayo and yung mga questions na hindi kayo ire-require na mag-solve. Kasi meron itatanong lang anong buwan yung pinakamalaki yung itinaas ng percentage. Um, mga gano'ng klaseng tanong hindi niyo kailangan mag-solve, yung parang tititigan niyo lang or mata-mata lang yung gagawin yung technique, tapos may sagot na kayo. So if the question requires problem solving, siyempre kailangan siguraduhin niyo na yung, basic arithmetic niyo like addition, subtraction, multiplication, and division is something that you can perform confidently, okay? Yes, may bagyo po sa'min. So, kung sakaling hindi kayo confident sa math skills nyo, I suggest na mag-skip muna kayo ng item, tapos tignan nyo kung saan kayo confident, yun muna yung unahin nyo. So, if the given problem requires no solving, make sure that you understand what the graph and the data are for. So, ayun nga, sinabi ko na um, binibigyan tayo ng chart title or ng graph title, tapos bibigyan tayo ng legends, axis labels. So we need to make sure na naiintindihan natin kung ano yung pinapresent na data sa atin. So hindi natin kasi masasagutan ng tama yung mga tanong kung hindi natin alam kung para saan yung graph na nakapresent. So for questions involving percentage, review on how to convert percent into decimal. Okay, noteworthy formula. So percentage change. New value minus old value over old value times 100. Again, new value, yung bagong value minus old value divided by old value times 100. So, paano malalaman kung kailan gagamitin yung formula ng percentage change? Malalaman nyo kung kailan siya gagamitin kapag ang sinabi sa problem, how much percent increase, how much percent more, mga ganong keywords. So, how much percent decrease, how much percent less, mga ganong klase ng tanong, alam nyo na ang hinahanap ay percent change. And sir, paano pag mas malaki yung old value kaysa sa new value? Ibig sabihin, may percent decrease tayo. So basically, supposedly negative yung sagot natin pero hindi naman natin nire-represent ang percent in negative form. So preferably, nilalagay natin or ini-indicate natin na percent decrease siya. Okay? And yung average is yung sum ng values divided by yung total number of values. Okay. So manage your time wisely. Go directly to questions that are easy for you and eliminate choices that are obviously incorrect. So tandaan nyo na pwede kayong magsulat ng kahit ano sa test booklet or sa question booklet. So i-maximize nyo yung given na space sa inyo. Okay? Okay. So, if you still have time to spare, check items you are unsure of. And syempre, kailangan nyo mag-practice. Okay, so start tayo. So again, as mentioned earlier, yung dalawang problems na supposedly sa miscellaneous is nilagay ko dito sa data interpretation kasi masyadong malawak yung miscellaneous for that. So, ayun. Which of the following combinations can make a complete cycle? Kung hindi na gets yung tanong, tignan niyo kung ano yung nangyayari sa choices. So A, B, C, D, A. Okay, bumalik sa A. So ibig sabihin, titignan natin dito sa problem na 'to kung alin yung
puwedeng makabalik sa A. So ito sinisimbolize niya na si A at saka si B, itong part na 'to, is reversible. Same with D and E. So reversible sila. So titignan natin kung alin yung pwede pang makabalik kay A. So we need to go over dun sa choices quickly. So kung kaya nyo ng mabilisan, syempre, it would save you time. So kung titignan natin, nagsimula, sabi dito sa choice letter A, pumipiyok ako, sorry. Sa choice letter A, B, C, D, A. So nagsimula tayo sa A, pumunta tayo ng B, meron tayong arrow papuntang B, so check. Meron tayong arrow na papunta ng C, meron tayong arrow papunta ng D, pero wala tayong arrow pabalik direkta sa letter A. So, letter A is an incorrect option. Okay? A, B, D, E, A. So, A, B, meron tayong arrow from B to D, meron tayong arrow from D to E, pero wala tayong arrow from letter E to letter A. So letter B is an incorrect option. So A, B, D, F, A. A, B, D, oo. Pero from D to F, wala tayong connection. So hindi pwede si letter C. And A, F, E, B, A. Letter A, letter F, letter E, letter B, and back to letter A. So letter D is already your correct answer here. So dalawa lang naman to na ano na isang diagram, isang flowchart. So meron kasing lumabas na flowchart dati nung 2023, baka lumabas ulit ngayon. So better be prepared para dun sa ganong klaseng tanong. Okay? So ang sagot natin dito is letter D. Okay. So, number two, hopefully readable. Sa end ko naman is nababasa siya. So, kaya rin ako natagalan sa pagtapos ng PowerPoint presentation ko is I just made sure na um, makikita or magiging visible for everyone yung presentation ko. Okay, so based on the flow chart, what is the result if the input is 51? Okay, so enter a number daw, 51. 51, tinatanong tayo, magkakaroon tayo ng decision making dito, is it odd? Tinatanong kung odd yung 51. Since yung number natin na given ends with 1, ang sasagot natin is yes. Kasi kung no, ibig sabihin, even number si 51. So magno-no tayo and dito na tayo agad pupunta. Tapos tinatanong tayo, is 51 a prime number? So, I would like to ask everyone, is 51 a prime number? 51, is 51 a prime number? Okay. Delayed yung sa cellphone ko, yung sa iPad, okay naman. So if is 51 a prime number, so di ko sure kung delayed lang. Wait, 1 second. 51 is a prime number for some, for others, yes. For me, 51 is not a prime number. So tignan nyo, 51 divided by 3. So 1 times 3 is 3. 5 minus 3 is 2, 21. 7 times 3 is 21. Kita natin na 51 is not a prime number. So, no. Magno-no tayo dito. Subtract 1. Bawasan daw natin ng 1 si 51. Tapos, square natin. So, 51 minus 1 is 50. Square natin siya, which will be equal to 2,500, and the correct answer is letter E. Okay? Nagets po ba?
So again, hindi porket mukhang prime yung number is prime na agad siya. Nung elementary kasi kami, ang pinagawa sa'min is pinakabisado sa'min yung prime numbers from 1 to 100. So hanggang ngayon, kahit paano kabisado ko pa rin siya. Pero kailangan ko din i-recall paminsan-minsan kasi nalilimutan ko din. Okay. Okay. So hopefully na-gets 'tong particular na item na 'to. So we will proceed with, 'yun, mismong data interpretation na. Okay, hopefully nababasa 'to. Paano po ba malaman if prime number or not? Ang most common divisors kasi ay 2, 2, 3, 5, 7, and 11. So kung hindi ma-divide ng mga numbers na 'yon, most probably, yung particular number na 'yon ay, prime number na. So hopefully nababasa. So tignan ko nga dito sa mobile device kung nababasa. Sir, paano malaman ng prime? Ayun nga, yung normal na pang-divide natin ay 2, 3, 5, 7, and 11. What is prime number, coach? Prime numbers, pwede mo lang siyang i-divide sa sarili niya at saka sa 1. So halimbawa, balikan natin. So 53. 53 is a prime number. So bakit prime number si 53? Kasi kung ipang-divide natin, ay 3, 7, 3, 5, 7, 11, hindi siya made-divide ng kahit anong number. Ang pwede mo lang ipang-divide sa kanya ng hindi nagkakaroon ng butal is yung sarili niya, tsaka 1. Okay. Pasulat po, alin po yung isusulat ko, lahat ng prime numbers? Okay, sige, sulat natin. Prime numbers can only be divided by 1 and itself. Okay? Okay. So proceed tayo sa number 3. So calories burned by physical activity. So hopefully hindi blurred sa inyo itong particular na table na 'to. Hindi ko kasi alam kung paano siya pagkakasyahin nung ginagawa ko siya. So ayun. So ang given sa sa'tin yung physical activities na puwedeng gawin, tapos yung, sa kabila naman na column ay yung calories burned in 20 minutes of various exercise. Some of you may ask, "Sir, paano po 'pag 30 minutes? Paano po 'pag 20 minutes?" That will be answered dito sa particular na problem na 'to. Hindi porket prime number, odd number na. I mean hindi porket odd number, prime number na. Kasi yung katulad ng 2, 2 is an even number but it is also a prime number. Um, Katulad ng 9. 9 is an odd number pero hindi siya prime number kasi pwede mo siyang basagin into 3 times 3. 27 is an odd number pero hindi siya prime number because 27 is divisible by 9 and 3. Okay? Okay, sa mga blurred po, kindly rotate your mobile devices para ma-full screen po, and unfortunately, hindi nyo nga lang makikita yung comment section which will be favorable for some. Pero, ayun, yun yung pinaka-best solution kung hindi masyadong visible yung or blurred yung given natin sa end nyo. Okay. So, what is the total number of calories burned if a person mows the lawn for 30 minutes? Okay.
i ano, lawn mowing daw, brisk jogs for 20 minutes, and swims for 10 minutes. Okay. So itong tatlo lang yung magfo-focus tayo. So itong calories burn na to, every 20 minutes lang ng exercise. So paano pag 30? So para makuha natin kung ilan yung calories burned ng nag-lawn mowing in 30 minutes. So si 72, sabihin natin lawn mowing is 20 minutes plus 10, 'di ba? Para maging 30 minutes siya. So ibig sabihin, yung 20 minutes natin, ito na, katumbas niya ay 72 plus yung 10 minutes ay kalahati ng 20 minutes. So kailangan natin kunin yung kalahati ng 72, which is 36, and this is equal to 108. So meron na tayo ng 30 minutes of lawn mowing. Sulat natin yung 20 minutes of brisk jogging. Brisk jogging. So, ilan daw? Brisk jogging is 150 and swims for 10 minutes. So, yung 10 minutes natin is kalahati ng 20. So, kakalahatiin lang natin tong 200. So, magiging 100. And all we have to do is add them all together. So, 8 plus 0 is 8, 5, 3. And the correct answer is letter D, 358 calories. Ulit po. Okay. So, lawn mowing for 30 minutes, ito yung value natin for 20 minutes, 'di ba? So para makuha natin yung 30 minutes, kailangan lang natin kunin yung kalahati ni 72, tapos i-add natin yung kalahati do'n kay 72 para maging complete 30 minutes. Yung makukuha natin na sum ng calories from lawn mowing for 30 minutes will be 108. Meron na tayong given for brisk jogging na 20 minutes. So 20 minutes exactly 150. And swimming for 10 minutes. So kalahati ng 20 minutes ay 10. So i-divide lang natin sa 2 yung 200. So magiging 100. And i-add lang natin sila all together para makuha natin yung 358 calories. Sir, give us time to answer po. Sige po. Medyo marami po kasi yung slides pero ano, more yung iba kasi more on ano lang, more on tips and tricks. Pero we need to cover as much as possible kasi so I'll see what I can do about giving you enough time to solve the problem. Sir, bakit 36? I-divide po natin kasi 'di ba yung 20 minutes is 72 for lawn mowing. So 30 minutes kasi yung nakalagay dito sa problem. So ibig sabihin 20 plus 10. Kalahati ng 20 ay 10. So kalahati ng 72 ay 36. I-add lang natin si 36 kay 72 para makuha yung 108. Paano po naging 36 ang 10 minutes? Ayun nga po. 20 minutes natin ay 72. So, ang kalahati ng 20 minutes ay 10 minutes, 'di ba? So, para maging 30 minutes siya, kailangan natin yung 20 minutes mag-add tayo ng 10. So, kalahati ng 72 ay 36. Makukuha po natin 108. Sorry, hindi ko alam kung delayed lang yung live ko or talagang maraming hindi nakakagets. Pero ayun po yung ano, simple explanation na. Okay? Oh, may hindi ako nalagay yata na problem. Okay, let's see. Okay, in what age group was the ratio between female OFWs and male OFWs approximately 5:4? Okay, okay.
So, ang tinatanong dito, ratio between female is to male. Ang legend natin, kung titignan natin, blue is male, orange is female. Okay? Okay. So, ang titignan ko dito, kung sino lang yung matataas yung orange kesa kay blue. So, tatanggalin ko lahat ng choices na mas mataas si blue kesa kay orange. So, ganito yung mangyayari. 45 and over, mataas si blue kesa kay orange. So, tanggalin natin. 40, sorry, this is 40 to 49 pala. Ay, 40 to 44, sorry. 40 to 44. Ako yung mali. 40 to 44 yan. Okay. So sa 40 to 44 mas mataas si blue. So tanggalin natin kasi ang hinahanap nga natin mas mataas si female kaysa kay male and ang orange natin is female. 35 to 39 pantay si male at saka si female. So tanggalin natin 'yan. Matitira lang sa atin is 15 to 24 and 25 to 29. So kung i-interpret natin yung data, kung titignan natin yung ratio ng female is to male ng 15 to 24, 10 is to 5. So kung i-divide natin both sides by 5 kasi um, ito parehas silang divisible by 5. Itong 10 ay 5 times 2. Itong 5 is 5 times 1. So 5 times 2, 5 times 1. Cancel yung 5 both sides. Ang ratio ng 15 to 24 is 2 is to 1. So hindi na sagot si letter A. Ang sagot natin dito agad is si letter B. Nagets po ba? Okay. Hopefully nagets. I-refresh ko lang ang aking um, live. Why po yung 35 to 39, 4 lang ang difference? Depende po kasi yon sa given na increment ng given na age years. Pero dito nagkaroon lang ako ng typo. Hindi ko kasi mabasa ng mabuti yung nandoon sa nakita kong um, particular na graph. Okay, ulit po. Sige po. Mabilisan. So, ang hinahanap natin is ratio ng female is to male. Kailangan mas malaki si female kasi ang approximately ratio daw is 5 is to 4. So, ibig sabihin, si female ay 5, si male ay 4. So, kung titignan natin, si 45 and over, mas mataas si blue kesa kay orange. So, tanggalin natin. Ang tatandaan natin, mas mataas dapat si orange kesa kay blue. Okay? So, si 40 to 44, this is 44 guys, sorry. Mas mataas pa rin si blue, so tanggalin natin. 35 to 39, magkasing or pantay lang sila. So, hindi natin pipiliin yan. Dapat 5 is to 4 yung makikita nating ratio. So, si 15 is to 24, kung titignan natin sa graph, pumatak ng 10 si female, pumatak ng 5 si male. Okay? So kung i-ratio natin sila, ang magiging final ratio nila is 2 is to 1. As compared dito, 25, for 25 to 29, for 25 to 29, sorry, to 29, to 29, si female ay 25, si male ay pumatak ng 20. So, divide natin both sides by 5. So 25 divided by 5 is 5 and 20 divided by 5 is 4.
Ano po ibig sabihin ng 5:4? Ibig sabihin, yung value ni female, um, kada limang, parang lumalabas, kada limang babae may apat na lalaki. Parang gano'n yung ibig sabihin niya. Okay? Gets? Alright, kung na-gets 'to, let's proceed. Okay. Lumabas 'to noong August 2023. Hindi ko sure dun sa mga succeeding, years kung lumabas pa siya, pero let's solve this one. So again, ang makikita niyo sa civil service exam mismo ay black and white. Hindi na po tayo kakanta. Kitang umuulan na nga, gusto niyo pang bumaha. Okay. The following relationships of A, B, and C are correct except. Okay, again, the following relationships of A, B, and C are correct except. So ang value ni A is 150 daw, ang value ni B is 200, and ang value ni C ay 125. Okay. So given tayo ng mga expressions or equations, sabi dito, pag pinag-add daw si A at saka si B, lalabas mas malaki sila kaysa kay letter C. So tandaan nyo, ito ay greater than. Sa mga nakalimot na ng ano, ng symbols of math, ito ay less than. Okay. So A plus B daw is greater than C. Kung hindi po kaya na imata-mata itong problem na to, isulat nyo na lang po sa gilid. So pwede naman sulatan yung test booklet. So ang A natin is 150, ang B natin is 200, and greater daw than 125 kasi 125 si letter C. So pag pinag-add ba to, mas malaki ba kay 125? Yes. So hindi siya yung tamang sagot. Bakit? Kasi except yung tinatanong sa atin. Yung mga given relationships daw ay tama, may isang nabubukod tanging mali. So yung A plus C daw, 150 plus 125 is greater than 200. Is this true? Yes, this is true. So, hindi natin siya pipiliin. Okay. A minus C is less than B. A minus C. So, 150 minus 125 is 25 na lang, is less than B. So, definitely 25 is less than 200. So, mali na siya. B minus A is less than C. 200 minus 150. So, ang sagot dito is 50 na lang, is less than 125. Definitely, less than 125 ang 50. So, ang correct answer natin is letter E, which is 200 minus 125, which is 75, is greater pa rin daw kay 150. Definitely, letter E is the correct answer. Ooh. Um, Hello? Um, hmm. Hello, Sir Kirk. Nawala po ba ako?